Mga kapuso, maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon at kung ilang bagyo ang posibleng pumasok ngayong buwan ng Setyembre. Kasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Emil. Mga kapuso, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Setyembre. Sa karaniwang nagiging pagkilos po ng mga bagyo kapag ganitong buwan, pwede po ito mag-recurve o di kaya naman po ay lumihis po ng direksyon paiwas po dito sa ating bansa. So hindi po yan magla-landfall. Pero posible rin pong mag-landfall o tumama po yan, maaring dito po sa may hilagang bahagi po ng Luzon. Pwede rin naman na mas mababa dito po yan sa Southern Luzon or mas mababa pa po ng konti, dito po yan sa may Eastern Visayas, pwede po yung mahagip. At ito po mga kapuso ay gabay lamang, maaari pong mas konti o mas marami pa rito yung maitala natin ngayong buwan at posible ring magkaroon pa ng pagbabago sa pagkilos nito. Sa ngayon, wala pa namang bagyo pero patuloy pong minomonitor yung low pressure area. Dito yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 865 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras pero magpapaulan po yan sa bansa kasabay pa rin ng epekto nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. Base nga sa datos ng Metro Weather ngayong gabi hanggang mamaya pong madaling araw, may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dito po yan sa Mimaropa, ganun din dito sa may Calabarzon, ilang bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, pati po sa ilang lungsod sa Metro Manila, Bicol Region, ganun din dito sa halos buong Visayas po yan, lalong-lalo na dito sa may Panay Island at Negros Provinces. Posible pong magtuloy-tuloy po yan bukas ng umaga. At pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Nakikita po natin dito sa mapa, halos buong Luzon po yan. Meron po mga malalakas sa pag-ulan. Ganon din dito sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, gaya po nito nga Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargena. May mga matitinding buhos pa rin po ng ulan kaya patuloy po maging alerto sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan at sa ilang lungsod po yan ngayong gabi o kaya naman po ay mamayang madaling araw at posible pong may mga break sa mga pag-ulan. Yan po ay dito sa Metro Manila, nawawala po yung mga kulay bandang bago po magtanghali pero posible pong maulit yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi. At mga kapuso, doble ingat pa rin kapag may thunderstorms dahil maaaring matitindi po yung buhos ng ulan. Nitong Sabado nga, intense thunderstorm din po ang nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ayon po sa Pag-asa, umabot sa 134.2 millimeters. Ang dami ng ulang ibinuhos mula po yan 1:00 hanggang 4:00 po ng hapon dito sa Quezon City. At mga kapuso, katumbas po yan ng isa o halos isang linggong pag-ulan. Dito po yan sa lungsod. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.